sabi po ni San Pablo, sapagkat kung ipapangaral ko ang ebanghelyo, ay wala akong dahilan upang magmalaki. Kaya ang katalinuhan na atin pong hiningi sa Diyos, hindi po natin yan ipagmamalaki sa atin pong sariling kapakanan. Sana po mag-gets natin ang mga talatang ito. Sapagkat kung ipinangaral ko ang ebanghelyo, ay wala akong dahilan upang magmalaki. Sapagkat ang katungkulan ay inaatang sa akin. Kahabag-habag ako kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo. Atin pong pansinin ang mga sulat ni San Pablo, mga kapatid. Ang pagdadala ng ebanghelyo ng Panginoon, mensahe sa buong sanglibutan, kailangan ho talaga tayo transparent lang. Hindi tayo pwedeng magdagdag, hindi tayo pwedeng magbawas, kasi yan ay buhay ng atin pong Panginoon. At makikilala natin ang atin pong pagkakilanlan o identity ng Seventh-day Adventist sa pamamagitan ng atin pong karakter na ipinapakita natin sa buong sanglibutan. Kaya tama po ang sinabi ng atin pong manunulat, na kahit hindi man tayo pinagkalooban ng mensahe sa pamamagitan ng pananalita, sa pamamagitan po ng ating karakter, tayo po ay nakaminsahe na sa iba't ibang kaparaanan. Kaya sabi ng atin pong manunulat, sapagkat ipinangaral ko ang ebanghelyo, wala tayong dapat ipagmalaki. At kung hindi naman tayo mangangaral, maging kahabag-habag ang tawag po sa atin. Napansin niyo po, kaya ang paglalantad po natin ng ebanghelyo, ng propesiya ng Panginoon, ay atin po itong inilabas ang lahat ng pangyayari at mangyayari pa sa atin pong sanglibutan. Ito po ang tunay na aral na Kanya pong ibinigay sa Kanya pong eklasya sa huling kapanahunan. Hindi lang naman ho tayo ang nangangaral nito. Halos lahat po. Magbukas po kayo ng ibang mga ministry at magbasa po kayo ng ibang mga aklat. Ito ang nasa akma at tamang panahon upang ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan tungkol po sa propesiya ng atin pong Panginoon. Kaya hindi ho tayo pwedeng magkamali sa mga bagay na ito. Tuloy po tayo, mga kapatid. Ang mensahe at pabalita ng tatlong sinugong anghel, siya po ang dinadala sa buong sanglibutan. Tapusin lang natin yun pong video na ito na mula po sa atin pong mataas na pamunuan. Ito po ay panawagan sa lahat ng eklasya, sa lahat ng leader, sa lahat po ng pastor, sa lahat ng teacher, sa lahat ng membro ng nasasakupan ng denominasyon na ito. Panawagan po ito para sa atin. Hudyat para tayong lahat ay magkaisa sa iisang layunin at gawain upang ipangaral ang ebanghelyo sa buong sanlibutan. Tuloy po tayo, mga kapatid. Lagyan po natin ang immortality of the soul and Sunday sacredness, Satan will bring the people under his deceptions. While the former lays the foundation of spiritualism, the latter creates a bond of sympathy with Rome. The Protestants of the United States will be foremost in stretching their hands across the gulf to grasp the hand of spiritualism. They will reach over the abyss to clasp hands with the Roman power. And under the influence of this threefold union, this country will follow in this step of Rome in trampling on the rights of conscience. Friends, this is not a conditional prophecy. It is rock solid, confirming Revelation 13 and 14. You can be sure these events will happen. Now, the United States, and I praise God for what this country has been, and I am a citizen of this country, and I thank God for the rights and the privileges of being a citizen. But this country, represented by the two-horned beast of Revelation chapter 13, verse 11,
will repudiate the very foundations upon which it was founded. The two horns represent republicanism, not the party, but the form of government termed a republic, and the other horn representing Protestantism. This two-horned beast will create an image to the original beast through a national Sunday law, which will become universal. The image to the beast is an entity that will pattern its religious understanding after the characteristics of the beast. Now, we're told on page 445 of The Great Controversy that the image to the beast is apostate Protestantism working unitedly with the government of the United States, enforcing the union of church and state as the beast has done and will do. Praise God for separation of church and state that we enjoy in this country and in other countries at this moment. Use the time wisely and proactively. Revelation 13 verse 12 states, "And he exercises all the authority of the first beast in his presence, and causes the earth and those who dwell in it to worship the first beast whose deadly wound was healed." This clearly shows that the image to the beast, the United States, combined with apostate Protestantism, will initiate activities to support the beast and a national Sunday law. And, as the scripture says, will make the whole earth to worship the beast whose deadly wound is healed. Since 1929, when the state of the Vatican City or the Holy See was established, the papal power has grown in strength not only in religious areas but in geopolitical settings. We can be sure there will be national and international Sunday laws that will deprive all true Bible-believing Christians of the religious liberty and freedom of conscience that we value so much. Do not believe anyone, pastor, theologian, scholar, church member, teacher, anyone who may tell you Sunday laws will not be enacted. That's an absolute falsehood, my friends. They will be enacted. So, thank you very much po. Sana po ay atin pong nasundan. Ang atin pong presidente ng Amerika sa atin pong denominasyon, sa pangkalahatan at pangkabuuhan, mga kapatid, nanawagan po siya sa eklasya. At mayroon po siyang tinutumbok na mga mangangaral. Malinaw po yan na kanya pong panawagan. Sana po maunawaan po nating lahat. Mula sa mga pastor, mula sa mga leader ng eklasya, mula sa mga teacher, hanggang sa mga membro, kung sino man ang nagtuturo dito sa loob ng eklesyang ito, na wala ng Sunday law, wala ng international Sunday law, yan ang pinakamalaking pagkakamali ng mga taong ito. Hindi po galing sa atin yan. Yan po ay galing mismo sa pamunuan. Bakit, mga kapatid? Kasi alam natin na ang pangyayari sa buong sanglibutan hanggang ngayon, ito po ay namamayagpag at namamalagi sa atin pong mundo. Kaya transparent ang kanyang gustong mangyari na ipangaral po natin sa atin pong iglesia. Kaya ang sabi ni San Pablo, ito yung kanyang pinaka-main text, na ipangaral natin ang ebanghelyo ng Panginoon. Hindi natin pwedeng ipagmamalaki ang ating dunong, ang ating karunungan, kundi isang guni natin lahat yan sa Panginoon. Kapag ikaw, isang nagtuturo, isang leader o isang pastor, na hindi mo itinuturo ang pabalita ng tatlong anghel, especially the third one, na ito po ay nagdadala ng tungkol sa paghahanda ng mga anak ng Diyos at ituro mo dito sa loob ng eklesia
na wala nang mangyayaring sandilo, ang sabi po ng atin pong presidente at manunulat at ang banal na kasulatan, isang malaking pagkakamali sa taong iyan, hindi yan karapat-dapat na magturo sa ating iglesia. Yan po mga kapatid ang totoo. Kaya ang tawag po ni San Pablo dyan ay isang kahabag-habag. Kapag hindi mo itinuro ang tunay na aral sa atin pong denominasyon, kahabag-habag ang tawag sa atin ng atin pong manunulat. Ang banal na kasulatan, hindi po yan nagkamali ng pagbigay sa atin ng mensahe sapagkat yan po ay galing sa Diyos. Ano po ba ang identity, ang pagkakilanlan natin bilang tayo ay mga Seventh-day Adventists? Nakikilala tayo mga kapatid, unang-una, na sa buong relihiyon at sa buong sanglibutan, hindi lang dito sa Pilipinas, pangkalahatan ito ang atin pong mensahe. Nakikilala tayo sa pagkakilanlan natin bilang mga Adventist sa pamamagitan lamang ng propesiyang ito at pagdadala ng mensahe ng tatlong sinugong anghel. Kaya kapag nakita natin ang mga bagay na ito, kapatid, ay atin pong siguraduhin na ang atin pong buong iglesia ay nagdadala ng tunay na aral at katotohanan. Yan po yung mensahe ng tatlong sinugong anghel. Halos pabalik-balik na lang po yan. Bakit? Gustong i-emphasize ng atin pong iglesia na tayong lahat ay magkaisa sa gawain na ito, mga minamahal. Dito tayo mga kapatid. Ang pagsigaw ng pabalita ng tatlong sinugong anghel, ito yung tamang panahon para sa mga bagay na ito. Ang atin pong identity bilang mga Seventh-day Adventist ay dinadala natin ang tatlong bagay na mahalagang ito. Fear God, give glory to Him, and worship the Creator. Paano mo masasamba ang ating manlalalang kung hindi mo itinuturo ang Ebanghelyo dito po sa sanglibutang ito? Panawagan po yan, mga kapatid. Kaya ang atin pong programa, hindi lamang ipinakita sa atin ang atin pong identity na tayo po ay mga Seventh-day Adventists, kundi ipapakita natin ang tamang pamamaraan ng pangangaral at ang tamang karakter ng atin pong Panginoon. Hindi naman ho pagandahan ng simbahan ang kaligtasan, kundi ang kaligtasan, kapatid, ay nakabase yan kung ano ang iyong sinasampalatayanan, kung ano ang ating kinatatayuan para makilala ang grasya ng Panginoon at makilala natin ang pagliligtas ng atin pong Panginoong Jesus. Kaya napakabuti ng Panginoon para po sa atin. Bakit? Sa pamamagitan ng identity na ito ng tatlong sinugong anghel ay makikita sa buhay natin mismo bilang nasa loob ng iglesia na pinagkatiwalaan ng ating Panginoon ang tunay na pag-uugali ni Kristo. Kaya Christ-likeness ang nais makita ng ating pong Panginoon. Kay buti ng Panginoon para po sa atin. Ano yung mga Christ-likeness na yon? Na ang identity bilang mga Adventist ay makikilala tayo sa labas. Hindi lamang sa pagsigaw nito, kapatid. Hindi lamang sa pangangaral na ito makikilala ang ating pong pananampalatayang ito. Hindi, kundi ang buong iglesia sa pangkalahatan makikilala kung ano ang nasa loob nito at kung ano ang atin pong galaw. Bakit nagagalit, mga minamahal mga kapatid, ang katunggali ng Diyos? Kasi atin pong ibinubukod ang pagkakilala natin sa ating Panginoon at ating sinusundan ang galaw ng kaaway ng Panginoon. Kaya dito makikita natin na sa pangangaral at panawagan ng atin pong denominasyon sa buong doktrina, inilalabas niya mga kapatid kung ano ang magiging impact nito sa atin pong iglesia. Nakita na niya noon nagkaroon ng problema ang iglesia. Ngayon magkakaroon muli ng problema, pero safety ang mga anak ng Diyos. Bakit? Hindi tayo magiging kahabag-habag sa tingin ng iba kasi tayo ang nagdadala at pinagkatiwalaan ng Ebanghelyong ito ng atin pong Panginoong Jesus. So dito tayo, Christ-likeness tayo. Ipinakita ng Panginoon ang kanya pong pagiging mababa. Although siya ay Diyos,
Although siya ay tagapagligtas, ipinakita niya ang pinakamababang karakter na nais makita ng kanyang eklasya sa huling panahon. Ano yun? Pagtulong, nariyan na yan. Ano pa? Yun pong pag-ahon ng mga tao mula sa kahirapan, sa kasakitan, sa problema, nariyan ang Panginoon. Yan ang karakter na kanya pong pinakita sa kanya pong mga anak sa huling panahon. Ano pa mga kapatid? Pagbibigay ng pagkain, giving, yan po ay pasok na criteria doon po sa hinahanap ng Panginoon sa kanya pong eklasya. Makikilala ang atin pong identity bilang mga Seventh-day Adventists sa pamamagitan lamang ng ganitong klaseng gawain. Christ-likeness po ang ating target sa atin pong pangangaral. Mga minamahal na mga kapatid, kapag ikaw ay nagbigay, kapag ikaw ay tumulong, kapag ikaw ay nagpapagaling ng sakit, samahan mo ng isang napakalaking pagpakumbaba sa iyong sarili at sa aking sarili. Iyan ang galaw ng atin pong eklasya dito po sa huling panahon. At yan ang gustong makita ng atin pong Panginoong Jesus. Siya ay patuloy na nanawagan. Siya ay patuloy na kumakatok dito sa atin pong pananampalatayang ito, na pagkaisahin natin ang atin pong layunin para ihatid ang Ebanghelyo para hindi tayo magiging kaaba-aba sa tingin ng atin pong tagapagligtas. Napakabuti ng Panginoon sa bawat isa sa atin, kapatid. Kaya ang kanyang panawagan, patuloy huyang kumakatok sa atin pong mga puso. Patuloy na kumakatok sa kanya pong eklasya, na tayong lahat, mga kapatid, ay dadako sa isang gawain na ang karakter at ang identity ng Seventh-day Adventist ay makikita sa pamamagitan ng 3 sinugong anghel. At ang karakter ng atin pong Panginoon makikita sapagkat siya po ay nasa itaas ng kalangitan, mas pinili niya na abutin ang atin pong pinakamababang antas ng pagkatao bilang makasalanan. Pero inabot niya yon at naghugas pa siya ng mga paa sa kanyang mga alagad. Ang ibig sabihin, mga kapatid, neto, ipakita natin sa atin pong Panginoon na ang karakter mismo ng ating tagapagligtas ay makita sa kanyang huling eklasya na pinagkatiwalaan ng Ebanghelyong ito. Mga kaibigan po namin, mga minamahal, mga kapatid, bukod doon sa nagpakumbaba ang ating Panginoon, bukod siya ay nagbigay ng tulong doon sa nangangailangan, bukod siya ay nagpapakain sa lahat ng nagugutom, pinapainom ang lahat ng nauuhaw, siya rin naman ay handang magpatawad sa atin pong mga kasalanan. Kaya nobody's perfect. Ang atin pong mga leader, mayroon po iyang mga kabilinggan sa buhay. Mayroon po iyang mga kahinaan sa buhay. Mayroon po iyang pagkakamali sa buhay. Kapag yan ang titingnan natin, kapatid, hindi natin makita si Kristo sa atin pong buhay. Lalo tigit, kapag nandito tayo sa ating eklasya, ang tinitingnan natin ang pagkakamali ng ating mga kapatid, hindi yan ang hinahanap ng ating Panginoon, kapatid. Kundi handa siyang magpatawad, handa siyang umahon tayo sa atin pong pagkalugmok sa ugaling ganito at sa ugali natin na hindi karapat-dapat sa kaharian ng langit. Siya po ay handang magpatawad sa atin pong mga kasalanan. Mga minamahal na mga kapatid, dito po sa aming mga kaibigan, sa amin pong mga kapatiran sa dugo at sa laman, atin pong ihango ang atin pong sarili sa pagkakilanlan ang atin pong identity bilang tunay na mananampalataya. Makita yan sa ating mga kapatiran, sa laman, sa dugo, saan pa mang uri ng atin pong mga relasyong ito, makikilala yan ang tunay na mananampalataya at tunay na naglilingkod. Ibaling po natin ang atin pong isipan. Ilagak po natin ang atin pong panahon sa atin pong Panginoon. Sundin ang kanyang kalooban, mangilin tayo ng araw ng Sabat, magsambataya sa araw ng Sabado, wag po doon sa hindi inutos ng ating Panginoon. Bagaman ang tao ay nabulit sa ganitong klaseng gawain at kultura ng atin pong mga tao, siya po ay handang magpatawad sa atin pong mga kasalanan. Yan po ang tunay na identity bilang mga lingkod ng atin pong Panginoon. Dito tayo.
Ang huling talata na iniwan ni San Pablo doon po sa lugar ng Efeso at sa bansang Efeso, alam po natin yan na ito po ay ating pinag-aralan doon sa 7 eklasya. Lahat ng pait, lahat ng galit, puot, pag-aaway, paninirang puri ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan. Bakit si San Pablo ay patuloy na kanyang iniwan sa kanya pong mga tagasunod at sa mga alagad ng atin pong Panginoon? At bakit iniwan niya ang mga pananalitang ito sa atin pong eklasya? Sapagkat ang tunay na identity ng mga Seventh-day Adventists ay ipapakita natin, kapatid. Alisin ang ating pait sa buhay. Alisin ang ating galit sa buhay. Alisin ang ating puot sa buhay. Ang ating pag-aaway at hidwaan sa loob ng ating iglesia, pinapaalis ng Panginoon yan. At paninirang puri sa ating mga kapatid. Hindi yan ang tunay na ugali at identity ng atin pong pananampalatayang ito. Ano pa? Inyong alisin ang mga ito. In short, in general, alisin ang mga kasamaang ito. Ibig sabihin, ang karakter ng ating Panginoong Hesus na siyang makita sa pagkakilanlan ng ating pong iglesia, pinapaalis niya ang lahat ng kasamaan. Inisa-isa, kapatid, ng ating pong manunulat. Inisa-isa ng atin pong Panginoon ang mga bagay na ito na nakikita sa ating sariling pagkatao sapagkat tayo ay likas na makasalanan. Kaya ang atin pong Panginoon patuloy na magiging isang matinding halimbawa sa atin pong buong sanglibutan. At maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Mga minamahal po naming mga kaibigan at mga kapatid, tayo po ay pinagbuklod ng ating Panginoon para makita ang tunay na identity ng mga anak ng Diyos. Kaya ginagawa po natin transparent ang atin pong pag-aaral para hindi tayo magiging kahabag-habag sa paningin ng ating Panginoon. Kaya siya'y nanawagan mula General Conference down to the local church. Hanggang langit, kapatid, ang pag-uugali na ito ng kanyang eklesia na atin pong inaasam-asam na marating. Kaya ang sabi po ni San Pablo doon sa mga Hebreo na kanya pong sulat, naglaan siya ng isang kapahingahang yaon. At ang kapahingahang yaon na kanyang inihanda para sa langit, ito ang mga karakter na dapat pong makita sa atin pong mga sarili. At ito ang tunay na itinuro ng ating Panginoon para ating makamit yaong kapahingahan, yun yung buhay na walang hanggan. Mga kaibigan po namin, magtatapos po ang ating series dito po sa Don't Waste Your Time. Don't waste our time para po ating gampanan ang atin pong tungkulin na mayroon pong katapatan. Panawagan ng Panginoon, panawagan ng ating denominasyon, panawagan ng buong eklasya, at panawagan po ng langit para po sa ating lahat na baguhin natin ang ating buong pagkatao upang makita sa atin ang tunay na identity ng mga anak ng Diyos. Ito po ang ating dalangin sa pangalan ng ating pong Panginoong Jesus.